Mga ka-Clover, ang pagmamahal ng isang asawa ay hindi lang nakukuha sa panandaliang pagpapasaya kundi sa patuloy na pag-aalaga at pagpapahalaga sa kanya. Ang bawat relasyon ay nangangailangan ng effort, komunikasyon at pagmamalasakit upang mapanatiling matibay at puno ng pagmamahal. Kung nais mong mas lalo kang mahalin ng iyong asawa, may mga simpleng gawain at simbolikong paniniwala na maaring makatulong upang mapanatili ang init ng inyong pagsasama. Sa pamamagitan ng maliit ngunit makahulugang kilos, mas mapapalalim mo ang koneksyon ninyong dalawa at mas magiging masaya ang inyong relasyon. Narito ang ilan sa mga epektibong gawain na maaaring gawin upang mapanatili at mapalakas ang pagmamahal ng iyong asawa sa iyo. Kung gusto mong mas lalo kang mahalin ng asawa mo, hindi lang swerte ang kailangan. Mas mahalaga ang tamang ugali, komunikasyon at malasakit. Number 1, magsindi ng kandila sa gabi. Ang pagsisindi ng pink o pulang kandila tuwing Biyernes ay sinasabing nagpapalakas ng romantic energy sa mag-asawa. Bakit kulay pink na kandila? Ang pink na kandila ay may malalim na kahulugan at simbolismo, lalo na sa larangan ng espiritualidad, ritual at feng shui. Narito ang ilan sa mga pangunahing kahulugan nito. Simbolismo ng pag-ibig at pagmamahal. Ang pink na kandila ay sumisimbolo ng romansa, pagmamahal at pagkakaibigan. Madalas itong ginagamit sa mga ritual para mapalakas ang pagmamahalan sa iyong relasyon. Pagtataguyod ng harmonya at kapayapaan. Ang kulay pink ay konektado sa katahimikan, pag-aalaga at pagkakasundo. Pinaniniwalaang tumutulong ito upang mapanatili ang harmonya sa pamilya at relasyon. Positibong enerhiya at kaligayahan. Ang pink na kandila ay nagdadala ng positibong enerhiya, kasayahan at kabutihan sa isang tahanan o relasyon. Sa nais na pagsimula ng bagong pag-ibig o pagpapalalim ng ugnayan, kung nais mong maakit ang tunay na pag-ibig o palalimin ang pagmamahalan sa kasalukuyang relasyon, maaaring sindihan ang pink na kandila habang nagdarasal o nagpapasalamat. Kailan dapat sindihan ang pink na kandila? Sa tuwing Biyernes. Ayon sa feng shui at ilang paniniwala, ang Biyernes ay araw ng pag-ibig or Venus Day. Ang pink na kandila ay hindi lang pampaswerte, kundi paalala rin na ang pagmamahal ay dapat inahalagaan sa pamamagitan ng respeto, tiwala at pagmamalasakit sa isa't isa. Number 2, magsuot ng pulang panamit o aksesoris. Ang pagsusuot ng pulang damit o aksesoris tulad ng pulseras o singsing ay sinasabing nakakatulong sa pag-akit ng positibong enerhiya sa relasyon. Simbolo ng pag-ibig at pagnanasa. Ang kulay pula ay malakas na sumisimbolo ng romansa, init ng damdamin at pasyon sa isang relasyon. Pinaniniwalaang nakakatulong ito upang mapanatili ang atraksyon at excitement sa pagitan ng mag-asawa o magkasintahan. Nagdadala ng lakas at kumpiyansa. Ang pula ay isang matapang at makapangyarihang kulay na nagpapataas ng self-confidence. Ang pagiging kumpiyansa sa sarili ay nakakatulong upang maging mas kaakit-akit sa iyong asawa o partner. Sa feng shui, ang pula ay itinuturing na isang kulay na may malakas na enerhiya ng kasaganaan at swerte. Ang pagsusuot ng pulang damit o aksesoris ay sinasabing nagdadala ng positibong enerhiya sa relasyon at nagpapalakas ng ugnayan ng magkasintahan o mag-asawa. Proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Sa ilang paniniwala,
Ang pula ay isang kulay na nagtataboy ng malas o negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa relasyon. Pinaniniwalaang ito ay pampalakas ng aura upang hindi madaling maapektuhan ng inggit o negatibong intensyon ng iba. Ang pagsusuot ng pulang aksesoris tulad ng pulsiras, singsing o kwintas ay sinasabing nakakatulong sa pagpapatibay ng tiwala at katapatan sa relasyon. Maaari ring magbigay ng red theme na regalo sa iyong asawa bilang simbolo ng matibay na pagmamahal. Upang mas matindi pa ang relasyon at pagsasama ng inyong mag-asawa, ayon sa ilang paniniwala at feng shui, ang pagsusuot ng tamang kulay ng bra at panty ay maaaring makatulong sa pag-akit ng swerte, positibong enerhiya at mas matibay na relasyon sa mag-asawa. Hindi lang ito tungkol sa ganda ng kasuotan, kundi pati na rin sa enerhiyang dala ng kulay at simbolismo nito. Mga kaklover, para daw sa mas matibay na pagsasama ng mag-asawa, kung bibili po kayo ng panty at bra, gawin nyo na lang pong puro pula. At baka yun ang susuotin nyo sa araw-araw baka hindi na po umalis ang inyong mister sa bahay. Joke lang po Yes po, dahil nga meron tayong maswerteng kulay pag bagong taon at kasama na po ang pagsusuot ng mga underwear na kulay pula dahil may kahulugan po ang mga kulay na ito. Dahil ang pula ay simbolo ng pagmamahal, init ng damdamin at pasyon. Nakakatulong upang mapanatili ang excitement at atraksyon sa pagitan ng mag-asawa. Itinuturing ding pampaswerte sa pag-akit ng masaganang relasyon at kasaganaan. Pwede rin po ang kulay pink. Ang kulay pink ay kulay ng romansa, lambing at sweetness. Pinaniniwalaang nagpapalambot ng loob at nagtataguyod ng mas mahinahong relasyon. Magandang isuot kung nais mong mapanatili ang harmony at affection sa inyong pagsasama. Sa white at beige naman, simbolo ng kapayapaan, katapatan at dalisay na pagmamahal. Mainam itong isuot kung nais mong iwasan ang negative energy at maayos ang hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Ang kulay black ay misteryo at pang-akit. Mainam isuot kung gusto mong maging mas sensual at kaakit-akit sa iyong asawa. Ngunit ayon sa ilang paniniwala, ang madalas na pagsusuot ng itim ay maaring magdala ng matinding emosyon, kaya't mas mainam na balansehin ito sa ibang kulay. Number 3, gumamit ng harina o bigas sa ritual ng kasaganaan. Maglagay ng isang maliit na baso ng bigas sa silid ng mag-asawa bilang simbolo ng kasaganaan at tibay ng relasyon. Ang paglalagay ng harina o isang basong bigas sa silid ng mag-asawa ay isang tradisyonal na paniniwala na ang kaugnayan sa kasaganaan, katatagan at positibong enerhiya sa pagsasama. Simbolo ng kasaganaan at swerte. Ang bigas ay pangunahing pagkain sa maraming kultura at simbolo ng kayamanan, kasaganaan at seguridad sa tahanan. Ang harina naman ay ginagamit sa paggawa ng tinapay na sumisimbolo ng biyayang hindi nauubos. Pinaniniwalaang ang bigas o harina sa silid ng mag-asawa ay tumutulong upang mapanatili ang katatagan ng relasyon tulad ng kung paano ang bigas ay nagpapalakas sa katawan. Kung matibay ang pundasyon ng pagkain sa bahay, sinasabing matibay din ang relasyon. Sa Feng Shui, ang paglalagay ng bigas sa isang baso o lalagyan sa silid ay nakakatulong upang itaboy ang negatibong enerhiya at maiwasan ang malas o away sa mag-asawa. Ang harina naman ay sumisimbolo ng paglinis ng enerhiya at pagpapamanatili ng kapayapaan sa tahanan. Proteksyon laban sa pagtatalo o away. Ayon sa ilang paniniwala, kung may madalas na pagtatalo sa mag-asawa, ang paglalagay ng isang basong bigas sa silid ay nakakatulong upang mapanatili ang mahinahong komunikasyon. Paano ito gawin?
Maglagay ng isang basong bigas o harina sa isang malinis na lalagyan. Ilagay ito sa isang lugar sa silid ng mag-asawa na hindi basta-basta nagagalaw. Or lagay mo dun sa ilalim ng inyong kama. Palitan ito tuwing 1 buwan upang mapanatili ang sariwang enerhiya. Ang paglalagay ng bigas o harina sa silid ay isang simbolikong gawain na sumasalamin sa kagustuhan ng mag-asawa na magkaroon ng masaganang buhay, matibay na relasyon at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Pero higit sa mga ritual, ang pagmamahalan, respeto at komunikasyon pa rin ang tunay na susi sa isang masayang pagsasama. Dahil iba na ang panahon ngayon, marami nang naghihiwalay na mag-asawa o mag-partner. Unang-una, wala silang alam sa ritual at ang iba naman ay hindi naniniwala sa mga kasabihan. Dagdagan pa ng mga gadget, social media, kaya nasisira ang pagsasama. Kaya daanin po natin sa ritual na maaaring makatulong sa pagpapatibay ng relasyon ng mag-asawa. Number 4, gumamit ng pampaswerteng kristal o lucky charms. Rose quartz, tinuturing na stone of love. Pinapalakas nito ang pagmamahalan sa relasyon. Jade, sumisimbolo ng harmony at good fortune sa pagsasama ng mag-asawa. Okay rin po ang red string bracelet. Pinaniniwalaang ang pulang sinulid o pulsiras ay may kapangyarihang protektahan ang relasyon laban sa negatibong enerhiya. Maaari itong isuot ng mag-asawa bilang tanda ng kanilang matibay na koneksyon. Ang Chinese karakter na ito ay sumisimbolo ng kaligayahan sa pag-ibig at pagsasama. Isama na po natin yung pink and red candles. Ang pagsisindi ng pink o pulang kandila ay pinaniniwalaang nagpapalakas ng romantic energy. Sindihan ito tuwing Biyernes, araw ng pag-ibig upang mapanatili ang init ng relasyon. Ngunit mag-ingat po tayo mga kaklober pagdating sa kandila. Huwag po nating iwanan na nakasindi po yung ating kandila, lalong-lalo na po matutulog tayo tapos nakasindi yung kandila. Huwag po nating gawin yon. Gawin nyo na lang po ito, ang pagsindi ng pink na kandila sa tuwing, alam mo na, pag kayo'y naglalambingan ng iyong partner o ng iyong mister. Pagkatapos, bago matulog, siguraduhin patayin po natin ang kandila para sa safety na rin po. Pwede rin po ang elephant figurine. Magkasama o nakataas ang trunk. Yung kanyang nguso po, dapat nakataas po yan. Yung ganito po. Ang elepante ay sumisimbolo ng katatagan at loyalty sa isang relasyon. Ilagay ito sa loob ng bahay upang mapanatili ang malakas na koneksyon ng mag-asawa. Isang pares ng pink o red crystals. Ang paglalagay ng magkaparehang pulang o pink na kristal sa silid ay nagdadala ng enerhiyang pampalakas ng pagmamahalan. Dapat magkapareho po ang laki at anyo ng kristal upang magdala ng balanse sa relasyon. Dragon and Phoenix symbol. Sa Feng Shui, ang kombinasyon ng dragon or lalaki at phoenix naman ay babae ay sumisimbolo ng perfect love match at harmonious relationship. Ilagay ito sa living room o kwarto upang protektahan ang pagsasama. Number 4, pagsunod sa tamang oras ng pagtulog. Sinasabing ang mag-asawang sabay natutulog ay mas nagkakaroon ng matibay na koneksyon at mas malapit sa isa't isa. Ang pagsasabay sa pagtulog ng mag-asawa ay may malalim na kahulugan at simbolismo pagdating sa relasyon. Bukod sa pisikal na aspeto, may emosyonal at psikolohikal din itong epekto na nagpapalakas ng ugnayan ng mag-asawa. Simbolo ng pagkakaisa at pagkakasundo. Ang sabay na paghiga at pagtulog ay nagpapakita ng pagiging magkasangga sa buhay. Ipinapakita nito na handa kayong tapusin ang araw ng magkasama anuman ang nangyari.
Ang pisikal na presensya ng asawa bago matulog ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan at seguridad. Ang pagyakap o kahit ang simpleng paghawak ng kamay ay nagpapalakas ng oxytocin, ang love hormone na nagpapalakas ng tiwala at pagmamahal. Ganun po talaga din kaming mag-asawa po ha. Sa totoo lang, bago kami matulog, kami po ay nag-holding hands talaga at nag-good night sa isa't isa. Kaya 26 years na rin po kaming magkasama na mag-asawa sa hirap at ginhawa. Ang oras bago matulog ay madalas nagiging pagkakataon para sa malalim na pag-uusap ng mag-asawa. Dito madalas na pag-uusapan ang mga plano, pangarap o kahit simpleng kwento ng buong araw na nagiging daan upang mas lalong magkakaintindihan. Ang pagiging magkatabi sa kama ay natural na nagdadala ng intimacy. Kahit walang pisikal na paglalambing, ang pagiging malapit ay nabubuo ng mas malalim na koneksyon. Nagpapababa ng stress at anxiety. Ang pagkatabi ng mahal sa buhay ay may calming effect na nakakatulong sa mas mahimbing na tulog at mas mababang stress levels. Ang sabay na pagtulog ay parang simbolikong pagsasabi na anuman ang nangyari sa araw na iyon, mabuti man o hindi, magkasama pa rin kayo hanggang sa dulo ng araw. Kapag laging magkahiwalay matulog ang mag-asawa, maaaring lumaki ang emotional gap o lumamig ang relasyon ng hindi namamalayan. Which is true po talaga yon. Lalo na kung sa mag-asawa ay ang isa sa kanila ay nasa abroad or OFW, ganun po talaga ang mangyayari. Kaya ang dapat po respeto or tiwala na lang po sa isa't isa. Kung may katampuhan or pagtulog ng may tampo o away, mas mainam na ayusin muna ang hindi pagkakaunawaan bago matulog upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Ito po mga ka-Clover, number 1 po ito na maaring pagsimula ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa ay ang gadget. Ang paggamit ng gadget bago matulog, gaya ng sinabi ko kanina, maaari itong maging hadlang sa koneksyon ng mag-asawa at makasira sa bonding time. Kasi po, meron kasi sa mag-asawa na hindi muna sila natutulog kasi nagsi-cellphone pa. Yung iba naman matutulog na nga lang nagti-TikTok pa rin. Oh, di ba? Sa kabuuan, ang sabay na pagtulog ay isang simpleng gawain, pero may malalim na epekto sa pagsasama. Ito ay isang paraan na pagpapakita ng commitment, pagmamahal o seguridad sa isa't isa. Number 5, ang pagdadasal ng mag-asawa bago matulog ay nakakatulong sa pagtibay ng relasyon. Ang pagdarasal ng mag-asawa bago matulog ay isang malakas na paraan upang mapatibay ang relasyon, hindi lang sa isa't isa kundi pati na rin sa Diyos. Dahil ang sabay na pagdarasal ay nagpapakita na magkasama kayong lumalapit sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagpapasalamat at paghingi ng gabay para sa inyong pagsasama. Nang dahil sa panalangin, nagiging bukas kayo sa isa't isa, lalo na kapag ipinagdarasal ninyo ang inyong mga pangarap, suliranin at tagumpay. Pinapalambot nito ang puso ng bawat isa na nakakatulong upang maiwasan ang sama ng loob. Ang pagdarasal bago matulog ay isang paraan upang pakalmahin ang isip at alisin ang mga alalahanin sa araw-araw. Kapag magkasamang nagdarasal, nagiging mas madali ang pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Totoo po yun mga ka-Clover. Kung tayo man ay mga Kristiyano o Katoliko, kahit hindi po tayo nakakapagsimba sa linggo o kung ano man yung ating religion sa bawat isa, mas mahalaga po talaga na bago tayo matulog ay nagdadasal po. At ganun din po sa pagising. Ganun na ganun po kaming mag-asawa. Kahit kunting hiling lang po, kunting pasasalamat, ay okay na po yun.
Ang sabay na pagdarasal bago matulog ay isang magandang routine na nagpapaalala na magkasama kayong lumalaban sa buhay. Ito rin ay isang paraan o pagpapakita ng commitment sa isa't isa. Kapag ipinagdarasal ninyo ang isa't isa, ipinapakita nito na may malasakit kayo sa pangangailangan at kagustuhan ng iyong kabiyak. Nagpapalalim ito ng pagmamahal dahil alam ninyo na pareho kayong maihangaring pagbutihin ang inyong pagsasama. Sa madaling salita, ang sabay na pagdarasal bago matulog ay hindi lang isang espiritual na gawain, kundi isang matibay na pundasyon ng isang malakas at mapayapang pagsasama. Isang dagdag na tips pa po mga ka-Clover, lutuan nyo rin po ang inyong mister ng kanilang paboritong pagkain kahit paminsan-minsan lang po. Ang paraan po na iyan ay nakakatulong po talaga yan para ang iyong asawa ay hindi makalimutan ang iyong presensya na pinagsisilbihan mo siya. Sa pagtatapos, tandaan na ang pagpapatibay ng pagsasama ng mag-asawa ay hindi lamang nakasalalay sa swerte, kundi sa tunay na pagsisikap, pagmamahal at respeto sa isa't isa. Ang mga maswerteng gawain tulad ng sabay na pagtulog, sabay na pagdarasal, pagiging positibo sa tahanan at pagpapakita ng pagpapahalaga sa isa't isa ay makakatulong upang mapanatili ang harmony at saya sa relasyon. Sa huli, ang tunay na swerte sa pagsasama ay nagmumula sa pusong puno ng pagmamahal, pangunawa at pananampalataya sa isa't isa. Ano man ang pagsubok, basta't magkasama kayong lumalaban at patuloy na nagpapakatatag, siguradong magiging matibay at masaya ang inyong pagsasama. Sa kabila ng lahat ng mga gawain na magpapatibay sa pagsasamahan ng isang mag-asawa, iwasan ang mga negatibo at malas na bagay sa loob ng ating tahanan, lalo na po sa ating silid tulugan o kwarto.